sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, ituloy mo. Panginoon, kaibutin mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Isa pa tayo po'y patuloy na umawit sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nanulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa
O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Salamat aming Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Kabutihan na hindi namin kayang ilarawan, Panginoon. Amen, Lord. Kabutihan mo po sa amin, O Diyos, na hindi po namin kayang arukin Yes, Lord. sa lalim, Panginoon, at sa taas. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lawak na iyong kabutihan na ito, Panginoon, na amin pong naranasan, Amen. amin pong nadama, Yes, buhat sa iyo, Thank you, Panginoon. Lord. Salamat po. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy nga po, Santong Espiritu, Yes, Lord. ikaw po ang siyang patuloy na gumalaw sa bawat isa po sa amin. Yes, Ikaw ang patuloy na pumilos sa buhay po namin. Hallelujah, Lord. Hayaan mo po na patuloy nga po na ang bawat isa po sa amin ay iyo pong kilusin, Panginoon. Amen. Hayaan mo po na magkaroon po kami ng passion, Yes, Lord. desire, Panginoon, Amen, na Lord. patuloy nga po na gawin ang iyong kalooban. Yes, Lord. Pag nasaan namin, Panginoon Diyos, ang kami po ay patuloy po na lumago sa amin pong mga pananampalataya. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa buong maghapon. Salamat sa midweek service na ito, Panginoon Diyos, na amin pong inaangkin na ikaw po ang siyang patuloy na gagalaw at kikilos sa amin pong kalagitnaan. Amen, At ikaw Lord. din ang aabot, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, O Diyos, na mga nasa tahanan, sa mga nasa bahay, Panginoon, na sila, O Diyos, ay makikisama, Panginoon, sa gawain na ito ng midweek service, Panginoon. Amen, Lord. Salamat po sa gabi pong ito. Pagpalain mo po kaming lahat at patuloy na gabayan at patnubayan. Patuloy, Yes, O Lord. Diyos, na akayin, O Diyos, sa tamang paraan ng paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Amen. Patawarin mo po kami, anuman po nasumpungan mo sa aming mga pagkukulang, kasalanan, Panginoon Diyos. Ikaw ang bumago sa amin patuloy. Amen, Lord. Ikaw ang patuloy na umabot. Salamat po Lord ng God. marami. At inakit po namin, O Diyos, ang iyong 2 kilo sa aming pong kalagitnaan. Ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsambat, kaluwalhatian, sapagkat karapat dapat na po tumanggap, Panginoon, ang kapurihan at ng kaluwalhatian, buhat sa puso at labi ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Amen. We bless you, we worship you, we Yes, magnify Lord God. your holy name. Hallelujah. Amen. Amen and amen and Yes, amen. Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga glory. Hallelujah. We bless you, Lord. Okay. Testimony. Yun po yung nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga sakripisyo ko sa pamilya, yan. Na unti-unti niyang napawi yung bigat ng puso ko. Kasi dati talagang yung mga anak ko, kasi ayaw ko rin humingi sa kanila, talagang pinag-pray ko. Ngayon po, talagang isa-isa na sila nagkukusa na bumibili ng ulam. Pagdating ko sa bahay, may ulam. Dati hindi sila talaga nagkukusa. Tapos yung mga bigas, talagang sila bumibili. May kalating kaban, may 20 kilos. Kaya marami po kami bigas na ngayon. Kasi salamat kay Lord kasi may bigas ng ating mga dinadala sa pamilya ko for how many years. Ganyan. Hindi ako kumano sa kanila. Talaga nagtitiis ako, nagpray-pray ako sa Panginoon. Kaya yung sacrifice, yung yung gaan ng puso ko talaga ipinalabas sa ngayon ng Panginoon. Kaya thank you, Lord. Pinabalik ko po ang kabutihan mo po sa amin. Well, Sa aking pamilya. amen. No? Unti-unti na yan. Babago, no? Pabago ng pabago. Patuloy. Po. Payaman ang payaman. Ah,
later on, sama-sama na ang inyong pamilya na Amen. sasamba at magpupuri sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. As may mga trabaho sila, hindi sila nagdidikit. Kahit linggo, Ako yung bishop na hindi isa pa po, testimony. Sister Emma. Talagang magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi doon kasi nung nasa Taiwan kami, doon ko talaga sinimagtala na lumuluhod ako pag nagdadasal kami pag nagpupusa. Talagang niluluhod ko sa Panginoon na yung mga ano namin sa buhay. So, yung nakulong bishop ng anak ko, di ba, alam niyo po yan. Kautang pa nga kami dito. And natutuwa ako kasi kaninang umaga na ano na siya, na-dismiss na. Wow. Na-dismiss na siya. And sa loob ng 3 taon, sabi ko, ang tagal naman, sabi ko. Pero nung nandun tayo sa Taiwan, talagang inaano ko talaga, nilulunod ko talaga sa mga buong inaano ko talaga, iniiyak ko talaga. Talagang doon kasi makakaiyak ka, kahit magtutuwad ka ron, pag sumasamba ka, walang walang taki, alaman, walang ano sa'yo kasi malaya ka magtatak doon sa stage, sa ano. Kaya yun ako talaga sa Panginoon na paano matapos na yung kaso na yan. Kasi kaninang umaga po, nag-hearing sila kanina. Natuwa naman ako dahil sabi ko, ay salamat natapos na. Amen. Na ano siya na dismiss na po yung kaso. Swerte na. Mahabot po. Pasalamat po ako sa Diyos kasi po, maski ano man po na nangyayari sa mission ko po, hindi ko pinapansin. Napakamuti po ni Lord. Dahil po pansinin ko po, hindi maganda po yung maging resulta. Kaya yun, ano ba na nangyayari, pinagpapray ko na lang. Alam ko po, natutulungan po ni Lord yun. Amen. Amen. Kung wala na po, tayo po ay magbubulay-bulay ng kanya po mga salita. At makibukas po kayo sa aklat po ng mga gawa. Kapitulo 1. Mula po sa Gawa. talatang 5 hanggang talatang 8. Acts chapter 1 verses 4 na lang hanggang verse 8. Ito po ang atin pong mababasa. Gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which he said, "You heard of from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." So, when they had come together, they were asking him and saying, "Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority." Verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Ito pong account na ito ay si Kristo po nagpakita sa kanila o nakadaupang palad nila uli ang Panginoon. Nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo. At nagpakita sa kanila. At dito, meron siyang inihahabilin sa kanyang mga disipulo na sabi nga, si John the Baptist daw po ay nagbabaptize sa water. No? Bautismo ng tubig. Si Juan Bautista. Pero sabi niya, sa verse 5,
you will receive or you will baptize with the Holy Spirit not many days from now. Yun ang kanyang pangako doon sa kanya pong mga disciple. Kaya hinantay po nila yung araw na yon ng tinatawag na bautismo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. At ito po ang sinabi ng verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you." Meron daw pong tatanggapin. Ano raw ang tatanggapin? Espiritu Santo. No? Kapangyarihan. Kapangyarihan. No? Ang tatanggapin, kapangyarihan. Kailan tatanggapin ang kapangyarihan? Ang Holy Spirit. Pagka bumaba ang banal na Espiritu sa kanila. Tama? When the Holy Spirit has come upon them. At ano ang mga palatandaan na bumaba na o nabaptize sila ng Holy Spirit? Kaya magiging saksi, witnesses. At sa buong Oh. Magiging saksi. So, tingnan natin ito sa atin pong mga buhay. Sila raw po ay magiging ano? Saksi. Magiging witness. at sa buong Magwi-witness. Diba? When the Holy Spirit has come upon them, they shall be Christ witnesses. Di po ba? So, yun po yung palatandaan na binabaan ng Holy Spirit. Ano po? Merong tinatawag na ministry o ministeryo ng tinatawag na witnessing. No? Dalawang uri ng witnessing. Ano yung ano? Ito yung anong uri na ano yung dalawang uri na ito ng witnessing na ito? Ang unang witness, of course, yung ipapamahagi mo ang mabuting balita. Ibabahagi ang mabuting balita. Mag-iebanghelyo, mga ngaral, no? Ipapangalantakan, pagsasabi, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At yun nga. So, yan ang isa sa tinatawag na witnesses, ano. Kaya, tingnan nyo yung mga Kristiyano, meron bang tayong ganyang klaseng attitude? O ganyang klaseng galaw? No? Pasado ba sa una? Sa mga Na, nagbabahagi ng mabuting balita. No. Yun nga, pati ako pinapatanggap eh. So, isa po yan sa sa gampanin ng iglesia. Isa sa palatandaan na tayo po ay binabaan ng banal na Espiritu Santo. Isa sa palatandaan na tayo po ay filled ng Holy Spirit or baptized ng Holy Spirit. Kasi po, iba-ibang karanasan natin kay Holy Spirit. Merong mga process. Ang unang hakbang na naranasan natin kay Holy Spirit, yung tinatawag na bautismo ng Holy Spirit. Baptism ng Holy Spirit. Pagkatapos noon, yung tinatawag na infilling of the Holy Spirit. Kaya sabi, be filled with the Holy Spirit. Yung may Holy Spirit ka na, pero umaapaw. Diba? Diyan si Holy Spirit, pero umaapaw yung pagkakapuspos ng banal na Espiritu Santo. So, dito, balikan natin yung mga tinatawag na palatandaan na ang Holy Spirit po ay talagang bumaba sa atin. Kasi pagka dyan si Holy Spirit sa katawan mo, sa buhay mo, sa pagkatao mo, may kapangyarihan ka. No? Power. You will receive power. Kailan maranasan ng power? When the Holy Spirit has come upon you. Ano palatandaan na ang Holy Spirit shall come upon each every one of us? You will become Christ witnesses. Oh. Palatandaan po yun. Kaya lang, hindi naman lahat ng Kristiyano nag-witness o nag-ebanghelyo. Diba? Sa ibang paraan din. Sa ibang paraan din. Ayun, yun Diba? nga.
Ibang paraan. So, anong pwedeng kaparaanan? Richard, anointed ka. Sa papaawit mo. Marami. Sa pagpapaawit. Oo. Yung nararamdaman ng... Habang nagpapaawit ka, nararamdaman ng galaw ng Holy Spirit. Moving ng Holy Spirit. Ay sa pag-prayer mo. Lahat. Starting. Prayer. Presence ng Panginoon. Oh. How to treat others. Kung paano kung ano, pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Maraming ano. So kasi merong iba-iba yung kasi isa yun yung gifts of the Holy Spirit naman yung binabanggit ninyo. Una kasi Iba yung gifts of the Holy Spirit, iba yung baptism of the Holy pag Spirit. nabautismo ka ng Espiritu Santo, nababago yung unang-una yung pagkatao mo. May mga bunga ng puso. Nandun yung Ang dating namamalo ka ng nakot ka ng gawin mo kasi ayan. dami ng the fruit of holiness sa iyo. Oo. Yung pagsasalita mo. Pagkamura sa lahat, yung pagkatao Oo. mo sa Panginoon. Na Witnessing lang ba ang ano? ganito. Sa witnessing lang ang yung ano yung pagkasi ng ano. Yung sinasabi ng Baptism of the Holy Spirit. Yan sabi ko, dalawang bagay Isang witnessing, isang soul winning. No? Isang yung pag-iibanghelyo do sa mga tao, pag-akay ng mga tao, pag-abot sa mga tao. No? Isa yan. Yung isa pa, yung buhay. Yung life testimony. Life testimony. Yun. Pagbabago ng buhay. No? Yan po ay isa sa palatandaan. Yan po yung witnessing o witnesses. It is all about your life na binago ng ating Panginoon Diyos. You shall become my witnesses. Habang nakikita nila na binago ng Panginoon ang buhay mo, nagwi-witness yan yung buhay na yan. Amen. Amen? So, nagiging buhay na patotoo yan sa mga tao na nakakita sa iyo. O, na meron talagang Diyos na naghahari sa iyo. No? Sa karamdaman ng kapatid niya talaga. Oo. Ramdam yon sa puso mo. Nagwi-witness ka sa kadakilaan ng Diyos na ginagawa sa buhay. Sa nakita na ni Lord sa sakripisyo mo sa Oh, nagwi-witness saan? Una sa Jerusalem, Opo. tapos sa Judea, at sa Samaria. Kita niyo yung yung progressivong witnesses Bishop, ano po ba yung ng Jerusalem? Di ba? Merong pamilya, merong... Oh, nilalarawan nila, siyempre, Jerusalem, ito yung inner circle mo. Yung yun muna ang vicinity mo muna. Community. Ito yung Jerusalem mo. Siyempre, pinakamalapit na Jerusalem mo, yung family mo. Pinakamalapit na dapat mag-witness. Tapos Judea, buong Caloocan, parang gano'n. Di ba? Samaria, Quezon City na. Kabilang na yun. Kabilang Ibayo na yun, di ba? Tapos whole Philippines na. International na. Pwede pong gano'n ang mga nagiging kaparaanan. Kaya ito po yung mga palatandaan. At yung kaganapan ng baptismo ng Holy Spirit nangyari sa chapter 2 ng Book of Acts. Ano po sabi na yan dito sa chapter 2? When the day of Pentecost. Sabi nga, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly, what happened? There came from heaven a noise like a violent rushing wind. And it filled the whole house where they were sitting. Meron po yun ang Meron po ba, pa rin po ba ngayong ganyan na karanasan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan? Meron po bang violent rushing wind? Nung nag-fasting kami sa Bishop, nakaranas kami napakalakas na hangin Hangin? Nananalangin na kami. Tapos
napuno daw ng kapangyarihan ang buong bahay. Kami. Diba? Lumakas, napakalakas ng hangin. So, tapos sabi po dyan, and there appeared to them tongues as of fire. O nakita nilang yung yung apoy na dilang apoy, parang gano'n eh. Tapos distributing themselves, and they rested on each one of them. O, di ba? Nakita nila, no? Merong parang tongues of fire. Tapos distributed to each every one of them. Tapos bumaba sa kanila. Yun ang yung manifestation, no, ng tinatawag na pagbaba ng Holy Spirit. Kaya ito po yung mga mananampalataya. Pinangakuan ng Banal na Espiritu Santo, kasi gusto kong magbigay ng emphasize about leading, guiding of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, because we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan po natin na i-recognize ang moving ng Holy Spirit sa atin po mga buhay, sa iglesia. Amen? So, ito po ang nangyari sa kanila. At pagtapos pong babaan ng Banal na Espiritu Santo, nabautismuhan sila ng Banal na Espiritu Santo, sila po ay sabi roon, and began to speak with other tongues. So, as the Spirit was giving them utterance. Yun po yung naging palatandaan o evidence, initial evidence for them, no? That they were baptized of the Holy Spirit. They speak in other tongues. No po? Wika, talagang iba't ibang wika. Yung kanila po mga naranasan. At tapos niyaan, yun po, si Pedro po ay nagsermon dito po nagsimula siya magbigay ng mga kapahayagan, chapter 2, verse 14. No? Ngayon, gusto kong idagdag ang chapter 2, verse 41, hanggang sumunod na mga talata. Ito po ang mga kaganapan sa loob ng iglesia ng Jerusalem. Ang sabi po roon, so then those who had received the word were baptized. And that day there were added about 3,000 souls. Oh. Ano po, ilan po libo na dagdag? 3,000 kaluluwa. Isang pangangaral ni Pedro. Power eh. Very powerful preaching, Amen. One preaching, 3,000 souls. Yung mga pastor ngayon, 3,000 preaching, 1 soul. Kulang ng Ano? kulang ng power niya. Kailangan nasayin natin talaga yung mangyari yan. Yung mga ganun, di ba? 30 taon na yung church. Ang miyembro, di ba? Ilang piraso pa rin. Mga ganun. So, very powerful yung preaching na ito. At ano naman po ang nagiging kumbaga attitude ng mga mananampalataya. Yan niyo po. Dapat ganito tayo sa verse 42. Oh. Sabi ron, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Oh. Kaya malago No? Malago yung mga mananampalataya. Ang unang-unang katangian, napakatindi, no? They were continually devoting. No? Continually na, devoted pa. No? Devoted for what? To the apostles' teaching. Talagang sabik na sabik. Makinig ng mga turo, ng mga disipulo. Diba?
Yan po yung mga lumalagong Kristiyano. Kung gusto natin maging malago, maging devoted tayo. Diba? Continually devoting themselves. Paano lalago ang maraming mga Kristiyano sa atin ngayon? Absent na Sunday, absent ng Wednesday. Diba? Hindi, kailangan natin i-require talaga na matinang gawa. Oo. Especially mga tumatayo. Lalo na. Kaya nga, sa planning natin, ano natin ito. Week, kailangan, hindi ka pwedeng tumayo. Hindi ka natin ng isang gawain doon. Maganda nga na yung parang, ano, no, itugtugan ko. Hmm. Parang regular Yun nga eh, service. midweek, ibabalik natin ng regular service. Yung Sunday service. yung servant leadership at inanda. Kaya nga, anong klaseng mga, paano nga lalago? Diba? Doon, araw-araw eh. Sabi ko, araw-araw eh. Walang patid. Alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy yun. Everyday yun, ha? Devoted talaga. Ito, yan. Kaya they were devoting themselves. Yung devotion talaga. Priority mo yun. Wala silang Sa gabi sila yata nagtatrabaho. Pakita mo yun, no? Sa gabi Oo, naglalaba. Di ba, siguro. Sister Emma, sa gabi sila Parang naglalaba, sa gabi. naglilinis. No? Oo, sa gabi. Parang sila, nasanay sila rong gabi. Biro mo, nagbibiyahe kami ng araw. Walang tao sa labas. Araw. Pag-araw. Walang katao-tao sa labas. Napakaano. Minsan may mga umaga pa lang, tanghali, hapon, gabi, may mga cell group na nagdadasal din. Nalalangin. Grupo-grupo sila, iba-ibang Masanay oras. sa ganun gawin. Oo, kasi lalago eh. Lalago. Kaya kung ikaw rin eh, tayo rin po ang mga Kristiyano ang napakabagal ang paglago. Kasi nga, hindi devoted Wala eh. silang TV. Hindi devoted ang mga Kristiyano. Di ba? Apostles' teaching. Ano yan? Doktrina yan. Malalim yan. Yan. Kita mo sila, si Stephen, nagtalumpati, quote and quote eh. Alam niya ang kwento. Di Alam ba, niya minsan, ang ano? minsan nakahiga na tayo, may mga tugtugan pa sila. Naririnig natin sa kwarto. Kaya nga, hanggang sa loob ng kato na nag-ano pa rin. Nagpe-pray pa rin sila, nagagawain pa rin sila. Sharing pa rin. Parang hininga na eh. Hininga na yung Yung lifestyle sila, na. Hininga na nila yung Para puhol na puhol sila lagi sa mga salita. Talagang inaano Ay, nila. gabing-gabi na, nagtutugtugan pa sila. Kaya, tatatag ka talaga, titibay ka. Maraming kailangan ayusin sa atin. Oo. Maraming kailangan ayusin. Ganda. Kailangan natin implement talaga ito eh. Pangalawa, saan sila devoted? They were devoted to fellowship. To fellowship. Koinonia. Di ba? Fellowship. Ito yung pagtitipon, katulad nito. Devoted sila dyan. Gusto nilang makita lagi yung kanilang mga kasama sa pananampalataya. Amen? So, yun ang lifestyle nila eh. Hindi naman, pattern ito na malagong iglesia. Pattern. Pamantayan. Pinapakita na ng Book of Acts eh. Kung gusto natin magsilago personal, kung gusto natin lumago sa tinatawag na quantity and quality. Dito sa Apostles' Teaching, quality yan. Diba? Kaya meron din tayong mga pagtuturo. Mapalad na tayo na meron tayong pag-aaral na malaliman ng salita ng Diyos eh. Maraming mga simbahan, pati pastor, mababaw. Diba? Kaya hindi rin makakapagturo na mababaw kasi ay malalim kasi nga mababaw pa yung pastor. Sa atin kahit anong topic, kahit anong subject, awa ng Diyos, meron tayong pwedeng ituro. Fellowship. Pag sinabing fellowship, pagdalo sa gawain. Di ba? Having a healthy relationship sa bawat isa. Ang fellowship, koinonia, something in common. No? Yun ang ano noon. Ini-establish yung relationship sa isa't isa. Pinatatatag ang ugnayan sa isa't isa.
Yun ang nangyayari sa koinonia. Kaya, paano mapapatatag kung hindi naman tayo nagkikita-kita ng... Iba, kung magsimba monthly, Pag simba, nag-aunahan sa madali pang umuwi. Pag Unahan. December lang talaga ako. Diba? Unahan lumabas. So, pagka nag-benediction na, pumupwesto na kagad sa pintuan. Di ba? Part na ng koinonia yan eh. Isang late pa yun. Sila pa yung una uwi. Yung late, sila pa unang uwi. Kaya nga eh. Lalo tayo mga leader eh, dapat talaga nandiyan tayo. Di ba? Pag linggo, pwede na, ilaanan natin talaga dapat hanggat maaari. Buong maghapon eh. Para kay Lord. Di ba? Fellowship, kain. Para sa mga kapatid sa pananampalataya, dapat eh, nagdadala na tayo ng pagkain dito. May parte yan eh. Yung breaking of bread, yung kasunod oh. Breaking of bread. Ang lakas ng katawan. Dala ka ng pagkain mo, Ang lakas pang 5 tao. Pantala sila kanina. Di ba? Oo. Di dire-diretso na. Katulad, nakita ko ang ating schedule. Servant leadership training, alauna na ba? Ay, po yung time ka nag-vacation. Oo, alauna. Yun na parang napag-usapan natin. Di dapat, di dire-diretso na yun. Kunting pahinga ng Kain na. tapos kain na kaagad. Tapos, SLT na. Servant leadership training na. Okay, sa Iglesia. Hanggang 2:30. Tama naman yun eh. Isa pa yun sa Kaya magdala ng natutunan pagkain. namin pagpunta ng Gaya ko Taiwan. sa pa. Yung time management. Kasi, Importante yun. oo, di ba, Sister Emma, time management. Pag sinabi ni Bishop Alang, gantong oras nasa labas kayo, gantong oras ang SL, ang ano natin. Meron tayong veterinary. Oo, ganun talaga dapat. Merong sinusunod na oras. Merong, Time tsaka disiplina. Oo. Disiplina. Talaga eh. Yung kay Pastor Manolo ko sinasaratuhan. Pag sinabing ang gawain, pag sinabing 10, no? Ang pinaka-the best na diyan, before 10, nandyan ka na. Alas 10, wala pa. No? Kumbaga pasang-awa na lang kapag 10 ka nagpunta. Dahil 10, eksaktong dumating 10 ka. May 11:30. Pero pagka lumagpas ka na ng 10, meron ka ng mga meron ka ng mamimiss. Kaya inuhulog Tama ko ba? yung mga nahuli. Mamimiss mo na yung yung pagbasa ng banal na kasulatan. Mamimiss mo na yung opening song. Di ba? Mamimiss mo na yung yung makipagkwentuhan ka muna ng konti halimbawa sa mga kapatitan. Di ba? Kaya yan po ay isang breaking of bread. Dala tayo ng pagkain. Tama ba? Dito tayo magsikain. Huwag na natin iasa sa church yung pagkain. Pag linggo, pastor Kumain. na lang tayo. Di ba? Ang pasok daw pag O sa fasting. Oo, wala nang Hindi kainan. pwede na Diretso ngayon sa mga hindi kaya. Hindi po pwede may So, Yung iba, pag Iba yung ang breaking of bread, dalawa na naman ang yan. Kahulugan yan. Isang salo-salo together. Salo-salo. No? Kaya dapat masaya po tayo, nagpapakain po tayo sa simbahan. Amen? Kung merong may birthday, magpakain. Pakakainin mo yung mga yung mga man and women of God eh. Di ba? Isang basong tubig nga lang, dahil ipainom mo sa lingkod ng Diyos eh. Malaking bearing na yun eh. Ayun pa kaya isang platong pansit na may tasty, di ba? Pakain mo sa mga lingkod ng Panginoon. So, yan po yung mga kaya establish our relationship. Paano ma-establish yung relationship kung ikaw yung kumbaga sa yung tingnan nyo breaking of bread. Sabi breaking of bread, magdala ka talaga. Tama ba? At pag nagdala ka, pasobrahan mo. Tama? Oo. Kasi
Kung gusto niyo ma-establish ang relationship, kailangan talagang giver ka. Giver. Tama? Pagbigayan-bigayan. Kasi hindi mo ma-establish ang relationship mo sa mga kapwa mo mananampalataya hanggat makunat. Pag makunat, Tama? Walang blessing pag mapunan. Oo. Yeah, sa totoo lang. Madami. Dapat ikaw yung nagiging shower of blessing. Gaan yung kamay mo. Pinagpala ka ng Panginoon, magpala ka. Amen? Yun ang ano doon. Yun ang pinaka-the best dito na ano. Kaya, sa linggo, dapat ganun. O naman nakapanood dyan. Pati si Kapitan, nanonood. Yun. Amen. Kagawad pa. Kagawad Paunil. O, andyan din, nanonood yung mga kasamahan natin sa barangay. So, ito po, usapang simbahan kasi pinag-usapan po namin. Usapang mga leaders, usapang mga magkakapatid. So, yan po isang malaking bagay, breaking of bread. Magpakain po tayo. Amen? So, huwag tayong manghinayang. So, at saka yung isa pang breaking of bread, yun talaga yung pag-alala sa katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Amen? Amen. Holy Communion. No? Yun ang isa pa yan sa tinatawag na breaking of bread. And to prayer. O, di ba? Pananalangin. Kaya, the very important ministry of every Christian. Be a prayerful. A prayerful Christian is a powerful Christian. Prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya, ganyan, At, tingnan nyo, verse 43, everyone kept feeling a sense of awe. Oh. Bawat isa daw po, meron po sila sa loobin. Tagalog nga po, pakibasa 43. Takot ay umating sa bawat kaluluwa at ginawa ng maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Oh, ano raw po sa loobin ng mga kaluluwa? Takot, may takot. May takot sa Diyos. 'Di ba? Takot gumawa ng masama. May takot sa mga lingkod ng Diyos. Yun, di ba? Hindi yung nakikita natin yung kawalan ng disiplina. Pag kawalan ng disiplina, kawalan ng takot yan sa Diyos Kawalan ng takot sa lingkod ng Panginoon. Di ba? Everyone, sabi doon, kept feeling a sense of awe. Pagka meron kang takot, hindi ka gagawa ng ng pangit sa paningin ng Diyos. Takot nga di ba? Hindi sinasadya pa kung minsan paggawa na hindi maganda Kasi yung iba, inuhusgahan ka na, pero hindi nila alam si Lord, nakakalam ng puso. Yes. Inuhusgahan ka na ganito. Pero hindi nila alam na si Lord ang nasa puso mo. Yun yung pagsunod mo. character or characteristic ng mga Christian ng mga panahon na yun. Panahon na ito. Meron takot sa mga lingkod ng Panginoon Diyos. May takot sa Diyos. No? Ibig sabihin, pag may takot ka sa hindi ka magsasalita ng laban sa lingkod ng Panginoon. Di ba? Pagka pinreach ng lingkod ng Diyos, susundin mo. Di ba? May takot Hindi, nangyayari sa atin, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Ang malala pa, pag preaching na, tsaka lalabas. Iba pa nga ganun Pag preaching, nagchat-chat, nagme-messenger, nagbubukas ng cellphone, nanonood pa ng Roblox, ano ba yan? Pag preaching, nagkukwentuhan. bawal ang cellphone. Diba? Wala mo na set. O diba, panahon ng preaching, dapat ninanamnam mo yung preaching Limit mo na yung mga set. Dapat Diba ang naman cellphone nagkukwentuhan? pagkapasok ilagay sa backbox.
Pag-uwi ko, Wala nang bawal takot lang yun, di ba? ang cellphone. Hindi kahit sa pag... Wala nang takot at Hindi respeto. na yun. Kasi Oo, mamaya wala nang respeto. papalit naman ng mga... Kahit naman sa trabaho. Gawin natin solemn eh, di ba? Gawin natin talagang sagrado. Alam sa trabaho, Sagrado. bawal din yan eh. Pag ano. Sagrado ang pakikinig na salita ng Diyos. Isa pa implement natin yung dapat Biblia yung pag doing service. Walang, Nawawala na kasi essence Oo. ng Bible. oo, kailangan Bible. Oo, implement natin. Nasa yung mga Bible natin Hindi na na pwede mga... na ayaan natin iba na Bible naman daw. Hindi pwede. Dapat Bible. Bible reading, nakahawak, cellphone pa rin. Cellphone pa rin nagbabasa. Lahat dapat. Kanya-kanyang Bible din sila. Bible, Pwede naman ako. dati, di ba? Kailan nyo ba ako nakita ng gumamit ng ng cellphone sa preaching? Kahit tablet, hindi ako nagtatablet. Ng picture, saka ako sinusulat. Dito ako nanonood sa Naka- cellphone. Hindi, siguro pag nag-ano na lang, ipa-flash na lang din dito. Minsan. Ito yung Dapat malaki medyo naman. malaki yung Ganun na lang. para walang magdala ng Oo, cellphone. para dyan na lang babasahin. Per verse. Eh ako nandun ako sa likod, nakikita. Oo nga po, Hindi brother. ko- Ako rin nakikita. Kahit hanggang sa likod. Oo. Yun ang Hanggang sa Per likod. verse po. no? Hindi kasi minsan hindi naman Kasi binibigyan pag ng malayo, sa kahit nakasalagay ako. kailangan bigay din. Oo, pati Bible reading. Doon na lang. Ayusin Usapan natin yung yung natin. way ng ating na Sa mainit ah. yung before halimbawa bago mag-opening prayer, kakanta muna tayo. Talagang natin, damhin na natin yung presence ni Lord. Diba sabi nga po, Bishop, Oo, tapos sa diba? sermon ni Pastor Israel na, you can preach without worship. You can sing without worshiping God. You can sing without worshiping. Noon, Noon noon po diba? kasi merong nangyari nun kasi nawala na eh. Dati nagdi-devotion ng mga musician. Tapos yung mga elders dito, nagdi-devotion din sila. Meron Di ba kami, nung dati? meron kami. O ngayon, yun ngayon sa inyo na lang eh. Pero yung mga elders dito, nawala na yung mga devotion ng mga elders. Doon sa Balumbato din siya. Kaso nga, sabay-sabay. Bago ko mag... Kaya nga dapat ng 30 Na-acknowledge ko pa ng Espiritu Santo sa pamamagitan. Tama yung sinabi, sabi ni Pastor Israel, you can sing but not worshiping. Ayun natin talaga. Ayusin. Marami tayong ayusin. You can Dahil, di ba? Sa Wala sa So, iba yung iba yung totoong pagsamba. Kasi bumababa yung presence ng Lord pag umaaw. Yan dapat gano'n. Kaso nga lang yung dating ng mga kapatid. Tsaka maging malalim na po kayo talaga sa salita ng Diyos. Para pag nag-exhort kayo, meron dating, lahat sila doon nag-exalt, no? grabe, lahat ng song leader. Lahat sila. Ito yung driver Ano? natin, nag-drive, lahat. Lahat sila. nag-exert na. At tsaka yung pag-exhort nila, anointed. Anointed. Kasi ano, Tsaka preach sila ng Holy alam kasi Spirit nila yung eh. sasabihin nila eh. Kumbaga, Tinuturo knowledgeable talaga. sila about sa any Bible. Kaya kailangan talaga Halat ang mga rooted talaga eh. Sa salita ng Diyos eh. So, everyone kept feeling a sense of awe. May takot talaga. Diba sa lumang tipan? Binabasa lang ang Word of God. Tatayo lang ng diretso lang ang mga tao. Pag binasa ang Word of God, straight Talagang talaga eh. banal na banal talaga. Ganyan kasagrado. Pero doon, Bishop, wala pong may dalang Bible eh, no? Talagang Nakikinig nila. Sa Intindi monitor. nila. Yung sa ano na talaga naka-plus eh. Binabasa na lang nila sa ano, Oo. sa projector sa TV. Kaya yun ang dapat na maging katangi. Natin, Kabisado na ng mga nagsasalita. galawan dapat sa loob. Nasa ano. At ito, sabi nga, and many wonders and signs were taking place through the apostles. Amen? So, sa planning natin, baybayin natin ito. Tingnan natin ito. Sabi nga, ayan eh, kung po pwede yung something new, pwede tayong mag-worship ng something new. Meron tayong tatanggalin sa program natin. Hindi tayo program-oriented. Hindi tayo program-oriented. Kasi program gabay lang yan. Pero yung leading ng Holy Spirit ang ating aasamin.
Amen? So, yan ang isa sa, pwede nating, So, hamon po sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito kwento lang. Acts chapter 2. Hindi lang ikinakwento ang karanasan ng mga first century Christian church believers. It is a pattern. Patnubay, gabay natin. Wala tayong pwede sabihin. Hindi natin pwede sabihin, sila lang yun. Dapat natin sundin, Amen. gayahin. Dapat maranasan din natin. Yes. yung ganon. No? Upang sa ganun, yung problem, hindi po magiging problema ang kaluluwa, ang mga tao. Ang sabi nga dyan sa verse 47, and the Lord was adding to them 3,000. to their number day by day those who were being saved. It is all about the Lord were adding to them. Diba? Oo. Kaya kahit hindi ka magtutupad, kahit hindi tupad. Hindi ka na magkano. Yun lang pala yung sikreto, hindi pala tupad ang sikreto rito. Amen. Sabi na, dami talaga, ito, natin ito, bye-bye natin ito. Oh, sabi na, Yung tupad, lang yun eh. Pasablay lang nila. ito, in verse 46, no, sabi na, no, day Araw-araw sila. by day. Oh, may day by day dito. Oh. Sa pagkakaisa sa templo. Continuing with one mind in the temple. At sa No? Yun, inulit naman. And breaking of bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of the heart. So, di ba? Praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Amen? So, balikan natin ang ang Book of Acts. Yun ang pinaka-pattern natin. Amen. Kaya ngayon dapat yan nga, bagong way ng pananambahan. Bagong way ng serving God. Bagong way ng pag-aawit. Yung pag-aawit sa Panginoon, Huwag na yung dating tuod. Ha? Oh. Ibig talagang todo bigay. Todo bigay, no? Pag-i-pray daw. Anak ni Buda po. Okay, so, Si Kenneth. So, nakalimutan ko siya. ayan po. Anong sa Tayo po ay dumako sa panalangin. Kasama raw sa panalangin yung anak ni Sister Anak ni- Teresita, si Buddha. Buddha. Ken. Meron siyang anxiety. Anxiety. Sa problema. Mga problema. Kasi ang anxiety, merong karanasan na hindi mo Hindi niya nakayanan. makalimutan. Yung ganyan yung ating Anong pangalan? Ken. Ken? Iyak siya ng linggo eh. sama sa prayer. Sister Sally. Isama po natin sa prayer ang nalalapit pong eleksyon ng barangayan. Ano po? May ano ba kasabay ng barangay election? May mayor? Wala. President? Wala. Barangay lang talaga? As in barangay lang. Barangay SK. November yan, SK. di ba po siya? Yung election. November. Hindi ko, parang October yata. So, sama natin sa prayer. Opo. Yung yung ating pong gawain sa linggo. Ano? Muli. Mamaya na lang. Mamaya na, ano yun? Okay, so, sige po, tayo po ay dumako sa panalangin. Let us pray. Mag-pray din po kayo ng inyong sarili mga prayer, Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyo pong kabutihan, sa aming pong mga buhay. Salamat po na kami po ay nakakilala sa iyo, nagtamo ng kaligtasan, nakapaglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos, habang kami po ay mga nangabubuhay dito po sa mundo po na ito.
Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo pong patuloy na leading sa amin, patuloy, Panginoon, na pinupukaw kami po mga damdamin upang patuloy ka namin po mapaglingkuran ng naaayon po sa iyong kalooban, hindi po ayon sa aming pong kagustuhan lamang. Panginoon, salamat po na marami sa midweek service po na ito, O Diyos. Hayaan mo po na yung mga bago na dapat po namin gagawin para sa kaluwalhatian mo, ang siya namin pong gagawin sa pananambahan po na ito, sa midweek service na ito, maging sa pag-Sunday, Panginoon. Palain mo po kami at patuloy pong gabayan, Panginoon Diyos. Lord, patuloy po kami tumatawag at lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng pag-asa, Panginoon. Kaya naman, inilapit po namin sa iyo, aming pong anak na aming pong kapatid, Panginoon Diyos, na nakakaranas ng anxiety, Panginoon. Lord, we pray na lakasan mo po ang kanyang pananampalataya. Ikaw ang kumilos sa kanya. Magkaroon po siya ng pag-asa sa iyo. Magtiwala po siya sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po dahil ikaw po, O Diyos, ang aming po nilalapitan at tinangit po namin. May kakayanang kapuntubugon sa mga panalangin po namin na ito, Panginoon Diyos. Yung laboratory po ni Junjun bukas, Lord, we pray na ikaw po, O Diyos, ang siyang gumalaw at patuloy magpagaling sa bata pong ito, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na siya po ay makalakad at makapaglingkod ng normal, Panginoon, sa kanyang pamilya at sa iglesia, Panginoon. I-bless mo po kaming lahat. Pagpalain mo po ang gawain sa linggo. Pagpalain mo po ang church anniversary, Panginoon, ng Kairos, nila Pastor Renato Ibanez, Panginoon, sa lugar po ng Phase 10. At gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod sa paghahayag ng iyong mga salita sa lugar po na iyon, Panginoon. Salamat po at patuloy nga po, nilalapit din po namin sa iyo ang nalalapit po ng barangay election. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maglagay ng mga babae at lalaki, mga tao, Panginoon Diyos, na manunungkulan sa bawat barangay, Panginoon. Yung pong may tapot sa iyo, yung pong mag-i-implement, Panginoon, ng kalooban mo para sa mga nasasakupan po ng mga constituents po namin sa barangay, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami at patuloy nga po na inangkin po namin, Lord, na mula sa barangay election, Panginoon, ay iyo pong aabutin at maglalagay ka po ng mga tao, Panginoon, na maglilingkod din po sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat, pagpalain mo po ang aming pong planning this coming January 29 to 30, Panginoon, doon po sa lugar ng Tagaytay. Hayaan mo po na maplano namin ang mga bagay po namin dapat na gagawin para sa iglesia, Panginoon, at ikaw magsasakatuparan nito, O Diyos. Hayaan mo rin po na maging available ang bawat isa upang sama-sama po namin maranasan ang fellowship, Panginoon, ang koinonia sa lugar po na yon, for us to establish a healthy relationship sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po kami lahat at patuloy nga po na ituro mo sa amin, Panginoon, ang tamang way ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Ituro mo po sa amin, Panginoon, ang tamang way ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat po at patuloy mo po kaming baguhin. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang may magagawa sa buhay po namin. Gamitin mo po ang mga salita mo, O Diyos, na kami, Panginoon, magkaroon po ng desire of God na mabago ayon po sa iyong pamantayan, Panginoon. Pagalingin mo po kami lahat, sino man po may sakit at karamdaman, pagalingin mo po. May ubo, Panginoon, merong sipon, Lord, we pray na palakasin mo po kami, tanggalin mo po, Panginoon, ang mga virus na ito, Diyos, na nararanasan ng mga tao sa aming pong kapanahunan dahil po sa climate, of God. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, pagpalain mo po aming mahal na bansa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghayag ng mga katiwalian sa gobyerno po namin. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy po na magkaroon din po na repentant heart, O God. Ang mga namiminuno sa kung sila man po, O Diyos, ay meron pong ginawa o nagawang mga graft and corruption, Panginoon. Sa iyo po namin sa lahat sila ay pinagkakatiwala. Pagpalain mo po ang nalalapit po ng graduation, Panginoon, ng Ando Theological Seminary, sa yung kurso pong Diploma in Christian Leadership, at Master of Divinity, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang mga kapatid po namin na ito, provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy pong karunungan ang aking hiling sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po na sa pagtuturo, pangangaral, paghahayag na iyong mga salita, maramdaman at maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo, O Diyos. Pagpalain mo po kami lahat.
Sa iyo po lahat kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Ikaw po magpapalago ng gawain na ito. Pagpalain mo po aming po kapatiran sa Phase 8, ang Agape Phase 8, Panginoon, ang Agape Robis of God. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang Agape dito sa Phase 2. Ito po, Panginoon, ang siya patuloy na magpala. Palago namin po mga pananampalataya. Salamat po na marami. Ikaw po, Diyos, ang siyang mag-ingat sa bawat isa. Mga kapatiran po namin na may mga business, Panginoon, palaguin mo po ito. At kaakibat po ng paglago ng kanila po mga business. Sila po ay nagiging generous, Panginoon Diyos, sa pagbibigay para sa iyo pong gawain, O God. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po kami lahat. Thank you so much, Lord. We bless you, Lord. We worship you. Langit po namin, O Diyos, sa mga katugunan, sa mga prayer request po namin na ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hayaan mo po ang mga pinag-aralan po namin na nakatala sa aklat ng mga gawa, O Diyos. Ito po ay maging katangian din po namin. Kala namin kwento lang po ito, Panginoon, pero narito po ang realidad, Panginoon, at narito po, Panginoon Diyos, ang mga katotohanan ng mga paglago. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga kapatid, mga nasa online, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatid po namin na ito, ang aming pong kapitan sa Ami Reyes, Kagawad Paunil, na nanonood ngayon, Panginoon. Si Mr. Maribel, Panginoon Diyos, Jefferson, Angel, Sister Sally, Lord, hayaan mo po, Panginoon Diyos, na ang presensya mo ay maranasan din nila, Panginoon. Sister Des Garbida, Jonathan Likawan, pagpalain mo po, Earl Pacoma, hayaan mo po, O Diyos, na sila man ay makaranas ng iyong pong galaw at kilos sa kanila pong mga buhay. Thank you, Lord. We bless you. We worship you. We magnify your name. Inangit po namin ang tugo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Parang mga delikado tayo sa sipon at saka ubo, no? Nakakapaus.